Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dagul. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Sa isang malayong barangay sa Ilocos naninirahan ang mag-inang sila Dagul, Marlon at Nanay Sharon. Sa kasamaang palad, wala na ang ama. Sumama na ito sa ibang babae. Mataas ang pangarap ni Dagul at Marlon. Kaya kahit hirap sa buhay ay pinagpatuloy nila ang pag-aaral. Dahil sa pagsusumikap ng ina, napagtapos nito ang magkuya. Kaya naman ang magkaroon pareho ng trabaho. Pinahintunan nila sa paglalabada at paglalako ng lutong ulam ang ina. Naging maayos ang pamumuhay dahil na din sa kasipagan ng magkapatid. Ngunit minsan, hindi nila maiwasang maisip ang ama. Lalo na sa tuwing nakikitang umiiyak sa gabi ang ina. Hindi pa rin ito tanggap na iniwan sila para sa ibang babae. Isang araw, nakita ni Dagulang nanay. Umiiyak habang hawak ang litrato ng asawa. "Nanay, wag mo na pong alalahanin si tatay. Halata naman po na kinalimutan niya na tayo eh. Kaya hindi mo na siya kailangang isipin." Wika ni Dagul. Pinunasan pa ng binata ang luha ng ina. "Nanghihinayang lang talaga ako, anak. Nasira ang pamilya natin ang dahil lang sa tukso. Sa tingin mo, anak, mabubuo pa kaya ang pamilya natin?" Tanong ni Nanay Sharon. "Huwag na po tayong umasanay sa bagay na hindi naman mangyayari. Isa pa, baka may pamilya na yun si tatay. Huwag na po nating hanapin yung taong matagal na tayong kinalimutan." Wika ni Dagul, sabay yakap sa ina. Hindi na nagsalita pa si Nanay Sharon. Alam niya na hindi gusto ng anak na pag-usapan pa ang dating asawa. Narinig naman ni Marlon ang pag-uusap ng kapatid at ina. Kaya naman nang lumabas si Dagul, dali-dali niya itong kinausap. "Dagul, pwede ba tayo mag-usap? Narinig ko yung usapan niyo ni nanay. Galit ka pa rin ba kay tatay?" Tanong ni Marlon. Natahimik naman si Dagul. Nanatili itong hindi kumikibo. Kaya muling nagtanong ang kuya sa kapatid. Wala nang nagawa pa si Dagul kundi sagutin ang tanong ni Marlon. "Kailangan pa bang itanong yang kuya? Alam mo naman na yung sagot ko eh. Kailanman, hindi ko mapapatawad si tatay sa pag-iwan niya sa atin para lang sa ibang babae. Sinira niya yung pamilyang binuo nila nanay. Ni sustento nga, hindi siya nagbigay kay nanay. Naghirap si nanay ng dahil sa kanya. Kaya bakit ko siya patatawarin?" Wika ni Dagul. "Alam kong masakit na iniwan tayo ni tatay. Nasasaktan din ako, lalo na sa tuwing nakikita ko si nanay na umiiyak. Pinagdarasal ko na sana mabuo ulit yung pamilya natin. Kaya naman sana patawarin mo na si tatay. Mahirap mabuhay na may galit sa puso. Kaya mas maigi na huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Ikaw lang naman yung mahihirapan sa huli. Paano kung biglang bumalik si tatay? Lalo na't alam natin na mahal pa siya ni nanay." Tugon ni Marlon. Ngunit hindi na kumibo si Dagul. Umalis na lamang sa harapan ni Marlon at dali-daling pumasok ng silid. Bago matulog, pinag-isipan namang mabuti ni Dagul ang mga sinabi sa kanya ng kuya. Napagtanto ng binatang tama naman ito.
Kinabukasan, pumasok na sa trabaho si Dagul. Hindi pa din mawala sa isipan ang mga sinabi ni Marlon sa kanya. Hanggang sa natapos na ang oras ng trabaho. Habang naglalakad ito pauwi, may nakita ito na isang pulubi sa daan. Iho, pwede bang makahingi ng pagkain? Nagugutom na ako. Ni isa wala pang nagbibigay sa akin ng pagkain. Parang nandidiri sila sa akin Wika ng pulubi. Nagulat naman si Dagul sa biglaang paglapit sa kanya ng matandang lalaki. Naku po, wala akong pagkaing dala dito Pero gusto mo po bang sumama sa akin sa bahay? Malapit lang naman po dito para makakain ka. Pag-aya ni Dagul. Napangiti naman ang pulubi at natahimik sa sinabi nito. Talaga ba, iho? Isasama mo ko sa bahay niyo? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Dahil madumi ako at mabaho ang amoy. Tanong ng pulubing nagpakilala sa pangalang Noel. Bakit naman po kita pandidirian? Sa totoo lang po, nakakaawa nga yung lagay mo Nabubuhay po kayo sa pumumulot ng basura at pagmamalimos sa mga tao. Tsaka, mas mabuti po yan kaysa magnakaw Tugon ni Dagul. Baka naman, magalit sa akin ang nanay mo. O kaya naman pamilya mo dahil sa itsura ko. Hindi po yan, tay. Mabait yung nanay at kuya ko. Panigurado matutuwa sila kapag nakilala ka. Ano po palang pangalan mo? Tsaka wala ka po bang bahay? O kaya mga kamag-anak na pwedeng matuluyan? Tanong ni Dagul. Napayuko naman ang matanda. Tila nalungkot ang itsura sa tanong ng binata. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mang Noel. Wala na akong pamilya, iho. Pinatay silang lahat. Kaya nag-iisa na lamang ako dito sa mundo. Masakit man ang nangyari. Pinilit ko na lang na maging matatag. Wala naman akong magagawa kung magluluksa at malulungkot ako habang buhay. At kakainin ako ng galit. Tugon ni Mang Noel. Napangiti naman si Dagul sa sinabi ng matandang pulubi. Matapos ang pag-uusap, kaagad naman silang naglakad pauwi ng tahanan. Pagkarating, napangiti si Nanay Sharon nang makita ang anak. Niyakap niya ito at humingi ng pasensya sa nangyari. Ngunit laking gulat nito nang makita si Mang Noel. Maging si Marlon ay nabigla din ng masilayan ang pulubi. Sino ba yan, anak? Bakit parang ang dumi-dumi niya at napakabaho ng amoy? Tanong ni Nanay Sharon. Anay, si Mang Noel po yan. Nagugutom na po siya kaya sinama ko dito sa bahay. Wala naman kasi akong baon na pagkain kanina At isa pa, para makaligo na din kahit papano. Tsaka wala na din po siyang matutuluyan Tugon ni Dagul. Kung ganun, papasukin mo na si tatay sa loob nang makapagpalit at makaligo. Sakto din ang dating mo, bunso. Kakain na. Sumubay ka na lang po, Mang Noel, sa pagkain. Nakakahiya namang pumasok at napakadumi ko. Wala ba kayong tubig dito sa labas? Nang dito na lang ako maglinis ng katawan ko. Naku, ayos lang yan, tay. Sakto naman at kakain na kami. Hinintay lang talaga namin itong si Dagul. Hindi kami sanay na hindi sabay-sabay kumakain Wika ni Nanay Sharon. Kagad namang naglinis si Mang Noel ng katawan. Binigyan ito ng damit ni Dagul. Mabuti at sakto lang naman yun sa matanda.
Naghanda na ang mga ito ng makakain. Matapos maligo, lumabas na ng banyo si Mang Noel. O di ba tay? Mas bagay po sa iyo ang malinis na damit. Tara na po, maupo ka na. Masarap po magluto ang nanay ko, lalo na si kuya. Ako lang naman ang hindi marunong magluto sa pamilyang to eh. Pero ayos lang. Masipag naman ako magtrabaho eh. Wika ni Dagul. Natuwa naman si Marlon. Ito ang kauna-unahang beses na makita na muling naging masaya ang kapatid. Sabay-sabay kumain ang mga ito kasama si Mang Noel. Naging masaya naman ang hapunan habang nagkwekwentuhan. Marami na akong pinagdaanan at problema. Isa na roon ang pag-iwan sa akin noon ng asawa ko. Pero kalaunan, bumalik din naman siya at pinatawad ko. Mahal ko eh. At kahit galit noon ang mga anak namin sa kanya, kaya pinangaralan ko sila. Kung magagalit ka, ikaw lang din ang mahihirapan. Mas masayang mamuhay ng payapa at walang kaaway. Wika ni Mang Noel. Nang mga oras na yon, tila natamaan si Dagul sa mga sinabi ng matanda at bigla na lamang natahimik. Matapos kumain, pinag-usapan ng pamilya na doon na lamang patirahin sa tahanan si Mang Noel. Kinuha na lamang nila ito na tagalinis ng bakuran. Laking pasalamat na matanda dahil bukod sa binigyan ng trabaho, itinuring din nila ito bilang tunay na kapamilya. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napalapit si Dagul kay Mang Noel. Palagi silang magkasama. Madalas lumalabas at binibilhan ito ni Dagul ng mga bagong damit. Hanggang sa isang gabi, nakita ni Mang Noel si Dagul na umiiyak sa silid. Hawak ang litrato nilang pamilya. Dali-dali naman itong nilapitan ng matanda at tinabihan niya. Kagad namang pinunasan ni Dagul ang luha at sinabing, O tay, ba't gising pa po kayo? Anong oras na? Hindi ka na po dapat nagpupuyat ng ganitong oras. Wika ni Dagul. Patuloy lang ito sa pagpunas ng luha. Napadaan lang ako at nakita kong bukas ang kwarto mo. Nakita kitang umiiyak. Yan ba? Yan ba ang tatay mo? Abay, magkamukha kayo ha. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit hindi nyo na siya kasama? Tanong ni Mang Noel. Mahabang kwento po eh. Pero iniwan kami ni tatay para sa ibang babae. Pero ang hindi ko maintindihan, galit na galit po ako sa kanya eh. Pero gustong gusto ko po siyang makita. Gusto kong tanungin si tatay, bakit mas pinili niya yung iba kaysa sa pamilya niya? Tugon ni Dagul. Baka naman may dahilan ng tatay mo kaya kayo iniwan. Sana makausap mo ang tatay mo nang ikaw mismo ang magtanong sa kanya ng mga bagay na yan. Mahirap manghula at baka mali ang makuha nating sagot. Tugon ni Mang Noel. Natahimik naman si Dagul sa sinabi ng matanda. Maraming salamat po sa payo, Mang Noel. Hayaan niyo po. Pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Matulog na po tayo. Anong oras na eh? Sige na iho matutulog na ako. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Magpahinga ka na din dahil maaga pa ang pasok mo sa trabaho. Pag-uusap ng dalawa. Napangiti na lamang ang binata. Umalis na si Mang Noel sa silid at kagad namang nahiga si Dagul. Nang araw na yon, hindi makatulog ang binata at palaisipan pa rin sa kanya kung bakit sila pinagpalit ng ama.
Lalo't alam niyang mahal na mahal ng ama ang ina. Kaya naman nagulat na lamang ito nang sabihin ni Nanay Sharon na umalis ang ama para sa ibang babae. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang magandang samahan sa pamilya kasama si Mang Noel. Hanggang sa isang araw, habang nagmamadali papunta sa trabaho, may lalaki itong nakita na pamilyar sa kanya sa hindi kalayuan. Napakunot ang noo ng binata. Kung di siya nagkakamali, ito ay walang iba kundi ang ama. Nang dahil sa kuryosidad, kagad itong sinunda ni Dagul kahit mahuhuli na sa trabaho. Hanggang sa naabutan ito ni Dagul sa isang bakanting lote. Hindi nga nagkamali ang binata dahil si Tate Rico nga ito. Tinawag niya ang pangalan ng ama. Kinakabahan pa ang binata habang papaharap ito sa kanya. Hindi ako manggugulo, anak. Sinilip ko lang kayo at masaya akong nasa maayos kayong kalagayan. Nga pala, anak, nagpunta ako dito para na rin balaan kayo. Huwag kayong masyadong magtitiwala kay Noel. Hindi niyo siya lubusang kilala. Pakisabi na lang din kay Sharon at Marlon. Babala ng ama. Aalis na sana ito nang biglang magsalita ang binata. Ganun-ganun na lang po yun, tay. Hindi mo man lang ba ipapaliwanag sa akin kung bakit mo kami iniwan at pinagpalit sa ibang babae? Hindi niyo na po kami mahal. Napagod na po ba kayo sa mga obligasyon niyo sa amin? Tanong ni Dagul. Bakas naman sa mukha ni Tatay Rico ang pagkagulat. Hindi nito maintindihan ang sinasabi ng anak. Anak, kailanman hindi ko kayo pinagpalit sa babae. Alam yan ng nanay at kuya mo. Ano bang sinabi nila sa'yo? Iniwan ko kayo para hindi na kayo mapahamak. Dahil sa tungkulin na meron ako. Kahit na mahirap para sa akin na lumayo sa inyo. Dahil mahal na mahal ko kayo. Tugon ni Tatay Rico. Nanlaki ang mga mata ng binata. Napaisip ito. Baka merong itinatago sa kanya ang ina at kapatid. Ngunit, huwag na po kayong gumawa ng kwento, tay. Kailanman, hindi magsisinungaling sa akin si nanay at kuya. Dapat pala, hindi na lang kita sinundan. Ginugulo mo lang yung isipan ko eh. Wika ni Dagul. Hindi pa rin ito naniwala sa sinabi ng ama. Hindi naman kita pinipilit na maniwala, anak. Bakit hindi mo sila tanungin sa tunay na dahilan ng paglisan ko? Pero anak, maniwala ka man sa hindi. Para sa inyo naging paglayo ko. Wika ni Tatay Rico. Matapos sabihin ang mga salitang yun, umalis na ito at naiwang tulala si Dagul. Nang mga oras na yun, nagpa siya ang binatang lumiban muna sa trabaho. Dali-dali itong umuwi ng tahanan. Kinausap ng masinsinan ang ina at kapatid. Nagulat naman si Nanay Sharon na maagang umuwi ang anak. O anak, ang aga mo yata ngayon ah. Hindi ka ba pumasok? Masama ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba anak? Mukhang malalim pa yung mga mata mo ah. Umiiyak ka ba? Wika ni Nanay Sharon. Nay, ano po ba talaga yung tunay na dahilan ng pag-alis ni tatay? Totoo po bang sumama siya sa ibang babae niya? Nakausap ko po si tatay kanina, Nay. Hindi po tugma yung mga sinasabi ninyo. Tugon ni Dagul. Nagulat naman si Nanay Sharon. Nagkataong hindi din pumasok si Marlon, kaya narinig nito ang tanong ni Dagul. Anong sabi mo, bunso? Nakita mo si tatay?
Kinamusta ba niya tayo? Sagutin niyo muna yung tanong ko. Ano ba talaga yung totoo? Huwag na kayo magsinungaling kuya. Sinabi na sa akin ni tatay na hindi niya tayo iniwan para sa ibang babae. May malalim pa siyang dahilan. Pero ano ba yon? Bakit niyo kailangang itago sa akin ng totoo? Wika ni Dagul. Patuloy sa pagtulo ang luha sa mga mata nito. Nagkatinginan si Marlon at Nanay Sharon. Hanggang sa naluha na lamang ang ina. Panay ang paghingi ng tawad sa anak. Hindi ko alam kung bakit kami nagsinungaling sa iyo, anak. Siguro, gusto ka lang namin protektahan ng kuya mo. Kaya sana, anak, patawarin mo kami sa nagawa namin. Wika ni Nanay Sharon. Hindi po yan ang gusto kong marinig, Nay. Ang tinatanong ko po, kung ano ang dahilan ng pag-iwan sa atin ni tatay. Gusto kong malaman yung totoo. Kaya sana, sabihin niyo sa akin. Pakiusap lang. Tugon ni Dagul. Nang mga oras na yon, nakikinig lamang sa usapan ng pamilya si Mang Noel. Tahimik lang na nakamasid. Isang manggagamot si tatay. At may napatay siyang pamilya ng aswang. Kaya sa takot na madamay tayo, pinili niyang umalis at tiisin na malayo sa atin. Kinumbinsi ko si nanay na wag na lang sabihin sa iyo ang totoo. Dahil alam kong nakapag nalaman mo, hahanap-hanapin mo si tatay. Iniisip lang namin yung kapakanan mo. Kaya sana, patawarin mo kami sa pagsisinungaling namin sa iyo. Pagpapaliwanag ni Marlon. Hindi makapaniwala ang binata na matagal na siyang nabubuhay sa kasinungalingan. Matagal itong nagalit sa ama at dito lamang napagtanto na kaya pala hindi ito nagalit sa ama dahil hindi naman totoo ang sinasabi nila. Salamat. Sinabi niyo na sa akin yung totoo. Pero hindi ko alam kung mapapatawad ko kaagad kayo, ha? Doon na muna ako titira sa bahay ng kaibigan ko. Mas mabuti pang lumayo muna ako dito. At baka kung ano pang masabi ko na pagsisihan ko lang sa huli. Wika ni Dagul. Sinubukan pa itong pigilan ni Nanay Sharon. Ngunit kinumbinsi ito ni Marlon na hayaan muna para makapag-isip. Matapos malaman ang katotohanan, nakiusap si Dagul sa katrabaho na makikituloy muna dahil sa nangyari sa tahanan. Ilang linggo ding nanatili si Dagul sa bahay ng kaibigan hanggang sa bigla na lang itong sinundo ng kuya at sinabing nagkaroon ng malubhang sakit ang ina. Nang dahil sa sobrang pag-aalala, nakalimutan na ni Dagul ang galit kay Nanay Sharon. Sobrang lungkot ng binata nang makita na sobrang laki na ng pinayat ng ina. Oh anak, mabuti naman at nakapunta ka. Namiss kita anak ha. Patawarin mo na si nanay ha. Sana maintindihan mo kung bakit namin ginawa yun ng kuya mo. Wika ni Nanay Sharon. Kalimutan niyo na po yun eh. Ang mas mahalaga po, bumuti muna ang kalagayan mo. Ano po bang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nangayayat? Ano pong sabi ng mga doktor? Nalaman na po ba ang sakit mo? Tanong ni Dagul. Ayun na nga bunso eh. Hindi pa rin natutukoy ng mga doktor kung ano ba ang sakit ni nanay. Ang tagal na namin dito sa ospital pero wala pa rin silang nakikitang dahilan. Wika ni Marlon. Kagad namang napansin ni Dagul na wala sa ospital si Mang Noel. Kaya kagad itong nagtanong. Teka, bakit wala po si Mang Noel?
Umalis na po ba siya? Tanong ni Dagul. Bigla na lang siyang nawala nang umalis ka eh. Matapos yun, doon na nagsimulang magkasakit si nanay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong dahilan ng pag-alis ni Mang Noel eh. Tugon ni Marlon. Bigla namang sumagi sa isipan ni Dagul ang paalala sa kanya ng ama. Hindi niyo po ba kilala kung sino yung napatay ni tatay? Nabanggit sa akin noon ni Mang Noel na pinatay yung buo niyang pamilya eh. Hindi kaya pamilya ni Mang Noel yung pinatay ni tatay? Nagpapanggap lang siya para balikan tayo? Nabanggit din sa akin ni tatay na huwag tayong magtitiwala kay Mang Noel dahil hindi natin kilala ang tunay niyang pagkatao. Naisip ko na nga din yan eh. Pinuntahan ko na nga din si tatay sa bahay niya. Pero hindi ko na siya nakita. Ang sabi ng mga kapitbahay, matagal nang lumipat si tatay. Dati dumadalaw pa ako sa kanya. Pero simula nung nalaman mo ang totoo, di ko na siya nakita. Paano kaya natin mahanap si tatay? Siya lang yung makakatulong sa atin na masagot yung mga katanungan natin. Wika ni Marlon. Kaagad namang nag-isip si Dagul. Naalala kung saan muling nakita ang ama. Kasama si Marlon. Dali-dali nila itong pinuntahan doon at hindi naman nabigo. Kaagad namang dinala ng magkapatid ang ama sa ospital at pinuntahan si Nanay Sharon. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Kumilos na si Noel. At ikaw, Sharon, ikaw ang una niyang biktima. Wika ni Tatay Rico. Ang ibig sabihin, tama ang hinala ko na si Mang Noel nga ang may gawa nito kay nanay. Siya na lang po bang natira sa mga kaanak nila, tay? Tanong ni Dagul. Ginawa ko lang yun, anak, para sa ikakatahimik ng baryo. Hindi ko namang ginusto na patayin ang pamilya niya. Binigyan ko sila ng pagkakataong magbago. Pero mas pinili nila na maging masama. Nagbanta na noon si Noel at nakalaban ko. Kaya nga lumayo ko sa inyo eh. Pero hindi ko naman naakalaing buhay pa pala ang hayop na yon. Kaya nang makita ko ang mukha niya sa bahay ninyo, nagpakita na ako sa iyo. Ano pong gagawin natin, tay? Malala na yung kalagayan ni nanay eh. Wala na po ba tayo magagawa para maisalba siya? Talaga namang may sakit na ang nanay niyo dahil sa katandaan. Pero mas pinalala lang yun ni Noel. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang kalagayan ni Sharon. Nangyari na yan sa kanya noon. Pero minamadali na ni Noel. Kaya naman mas mabuti kung uuwi na lang muna kayo sa bahay para mabantayan ko kayo. Hanggat hindi ko pa nahanap si Noel, hindi matatahimik ang buhay natin. Wika ni Tatay Rico. Matapos ang pag-uusap na yon, minabuti ng mga ito na manatili na lamang sa tahanan ng ama para na din sa kaligtasan ni Nanay Sharon. Samantala, habang nananatili ang mga ito sa bahay ni Rico, sinulit na nila ang pagkakataong mabuo muli ang pamilya. Naging masaya ang mga ito kahit na may kinakaharap na problema. Hindi naman tumigil si Tatay Rico sa paghahanap kay Mang Noel. At habang tinutugis ang aswang, nag-aral naman si Dagul kung paano makipaglaban sa mga aswang at iba pang nilalang. Kagaya naman ng ama, matalino si Dagul kaya ilang buwan lang ang lumipas. Nagkaroon na ito ng kaalaman sa lihim na karunungan sa tulong na din ni Tatay Rico. Hanggang isang araw, nakita ni Marlon si Mang Noel sa kabilang baryo. Kaya kagad niya itong pinaalam sa ama at kapatid. Mabilis na kumilos ang mag-ama para mahuli ang aswang.
at hindi na makawala pa sa mga kasalanan sa pamilya. Pagkarating sa baryo, nakita nila Dagul si Mang Noel at kagad itong kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan. Dali-dali naman yung sinunda ng mag-ama. Hanggang sa bigla itong nawala sa paningin. Nag-usal ng dasal si Rico at humingi ng gabay sa tangan. Mas tumalas ang pakiramdam ni Tatay Rico at natunton ang kinaroroonan ni Mang Noel. Huwag ka nang magtago pa, Mang Noel. Bistado ka na namin. Kaya magpakita ka sa amin at harapin mo kami. Pwede ka naman namin pagbigyan eh. Basta tanggalin mo lang ang sumpa na nilagay mo kay nanay. Di ba ikaw nga ang nagsabi sa akin na huwag magpadala sa galit? Pero bakit mo ginagawa to? Wika ni Dagul. Dali-dali namang lumabas si Mang Noel. Nanlaki ang mga mata ni Dagul dahil iba ang itsura ng matanda. Masyado ka kasing uto-uto bata. Kaya mabilis lang kitang napaikot. Hindi mo nahulaan ang bawat kilos ko ay para mapalapit lang sa pamilya mo. Tugon ni Mang Noel. Kagad nitong sinakalang binata. Kaya naman mabilis na sumaklolo si Tatay Rico sa anak. Nagbitaw ito ng orasyon. Inundaya ng suntok ang kalaban at tinamaan sa dibdib. Napaluhod si Mang Noel. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Tatay Rico. Inilabas nito ang nakasukbit na itak. Sabay hataw sa ulo ng aswang. Gulat na gulat si Dagul sa ginawa ng ama kaya napaatras ito. Hindi makapaniwala ang binata sa ginawa ng ama. Sinunog pa nito ang bangkay ng aswang na mambabarang. Matapos gawin ang mga bagay na yon, umalis na ang mga ito na para bang walang nangyari. Pagkarating sa tahanan, nakangiti silang sinalubong ni Nanay Sharon. Labis naman ang saya ni Dagul dahil bukod sa magaling na ang ina, sa wakas, muling nabuo ang kanyang pamilya. Mula noon, naging maganda na ang pagsasama ng mga ito. At hindi na muli pang umalis sa tabi nila si Tatay Rico. Matapos ang lahat ng naganap, matagal na panahon man ang lumipas, naaalala pa rin ito ni Dagul nang minsang tamaan ang ina ng sumpa ng itim na mambabarang na aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang EJ. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Sa isang baryo ng Masbate naninirahan ang magkapatid na EJ at Hana. Kasama ang inang si Nanay Marie. Tanging paglalabada ang hanap buhay ng ina. Madalas naman itong tulungan ng magkapatid. Kapag may oras si Hana, nagtitinda ito ng mga lutong gulay na inaangkat sa kapitbahay. Samantalang si EJ naman, palagi itong nasa tahanan dahil siya naman ang naaasahan sa pagsisibak at pagsasaing. Hindi na nakapag-aral pa ang magkapatid dahil sa hirap ng buhay. Ngunit gayunpaman, mataas ang pangarap ng magkapatid. Nais nila na balang araw mabigyan ng sariling bahay at lupa ang ina na hindi natupad ng ama dahil bata pa lamang ay hindi na nila ito nakasama. Sa tingin mo ate, babalik pa kaya si tatay?
Tutuparin niya kaya yung mga pangako niya sa atin? Na babalikan niya tayo at babawi sa atin? Tanong ni EJ. Hindi na ako umaasang babalik pa si tatay. Balita ko, meron na siyang bagong pamilya. Tsaka, 2 dekada na yun ang nakakalipas. Baka nga kinalimutan niya na tayo eh. Pati na rin yung mga pangako niya sa atin. Tugon ni Hana. Malaki ang galit nito sa ama. Sa isip ng dalaga, hindi sila naghihirap ng ganong kung hindi sila iniwanan nito. Gayunpaman, umaasa pa din si EJ na babalik ang ama at tutuparin ang lahat ng pangako sa kanila. Narinig naman ni Nanay Marie ang usapan ng mga anak. Kaagad niya itong nilapitan at kinausap ng masinsinan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Kahit may nagawang masama sa atin ang tatay mo, alam kong tutuparin niya balang araw ang pangako niya sa inyo. At isa pa, anak, huwag kang magtanim ng galit sa tatay mo. Dahil unang-una sa lahat, hindi ako ang tunay niyang asawa. Naanakan lang ako at minahal dahil hindi sila nagkaroon ng anak nung totoo niyang asawa. Wika ni Nanay Marie. Yun nga, Nay eh. Ikaw na nga yung kinabit at nagrabyado. Pero pinatawad mo pa rin si tatay. Niloko ka niya. Maging kaming mga anak niya. Ang alam mo hindi siya kasal at ikaw ang mahal niya. Pero ang totoo, kasal na siya sa ibang babae bago ka pa niya makilala. Ginamit ka lang niyang panakipbutas dahil hindi niya mabuong pamilyang pangarap niya. At nang magawa niya yon, iniwan niya tayo. Hindi na ako umaasang magbabalik pa siya. Matagal na panahon na ang lumipas, Nay. Kung balak niyang tuparin ang pangarap niya, di sana, dati pa. Wika ni Hana. Baka sa mukha nito ang puot sa ama. Natahimik na lamang si EJ maging si Nanay Marie. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon, unti-unti nang nanghina si Nanay Marie at kalaunan. Nagkaroon ng karamdaman. Kaya mas lalong nahirapan ang magkapatid. Halos hindi na sila nakakain. Humantong pa sa punto na kinailangang dalhin ni Nanay Marie sa pagamutan. Dahil sobrang hina na nito at tila lalong lumalala ang sakit. Ate, lumapit na lang tayo kay tatay. Alam naman natin kung saan siya nakatira, di ba? Para naman kay nanay yung gagawin natin eh. Kaya kahit ngayon lang, isang tabi mo muna yung galit mo kay tatay. Isipin mo na lang yung kapakanan ni nanay. Wala tayong pera kaya hindi natin mapapagamot si nanay. Mungkahi ni EJ. Kaya wala nang nagawa pa si Hana, kundi kainin ang galit at lumapit sa tahanan ng ama. Ngunit huli na ang lahat. Dahil ng araw ding yon, tuluyan nang namaalam si Nanay Marie. Sa kagustuhan ng ama na makabawi sa magkapatid, kinuha sila nito at kinupkop. Patay na din naman ang asawa at may sariling pamilya na ang anak. Noong una, naiilang pa si Hana sa ama. Hindi pa rin niya matanggap na nawala na ang ina. At lahat ng yun, isinisisi niya sa ama. Ginawa naman ito ang lahat ng makakaya upang maibalik ang tiwala ng mga anak. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglaan naman itong namatay ng dahil sa atake sa puso. Doon lamang napagtanto ni Hana. Mali pala ang ginawa niya. Sana narinig man lang ng ama mula sa kanya na pinapatawad na niya ito.
Lahat ng kayamanan at ari-arian na meron ang ama, ipinamana sa dalawang magkapatid. Ngunit laking gulat nila nang biglang may nagpakilala na isang binata. Si David. Sinasabing anak siya sa labas ng ama. Hindi na nakisali pa sa pamana ang legal na anak. Dahil may kaya naman ang napang-asawa nito at ayaw na ng gulo. Noong una, hindi pa naniniwala ang magkapatid na may anak sa labas ang ama. Ngunit nagpa-DNA test ito. Lumabas ang resulta na kapatid nga nila ang binata. Hindi naman nagalit si Hannah. Wala naman itong pakialam sa mga iniwan sa kanila ng ama. Halos lahat ay binigay nila kay David. Ngunit sadyang sakim ang binata. At may kakaiba itong ugali na hindi kagad nakita ng magkapatid. Ang akala ng dalawa, mabait na bata si David at masunurin. Kaya naman kinupkop nila ito at kahit na malayo ang loob, pinilit ni Hannah at EJ na mahalin ito. O David, mag-aral ka mabuti ha, para hindi ka magaya sa amin ni Kuya EJ mo, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Pero dahil may pera naman na iniwan si tatay para sa atin, tapusin mo ang pag-aaral mo ha, para kahit papano sa ating magkakapatid may nakapagtapos. Pangaral ni Hannah. Ngumiti naman ang binata at tumango sa mga sinabi ng dalaga. Opo naman ate. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, hindi ko bibiguin si tatay. Anak man niya ako sa labas pero sisiguraduhin ko na ako magpapatuloy sa mga iniwan niyang negosyo. Tugon ni David. Tama yan. Mataas ang pangarap mo sa buhay. Huwag mo na kaming gayahin ni ate na hanggang dito lang. Pero may pangarap din naman kami sa buhay. Kaso nga lang, hindi na natupad dahil wala na si nanay. Nga pala, hindi pa namin nakilala yung mga nagpalaki sa'yo. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin? Tanong ni EJ. Bigla namang nagbago ang aura ng binata. Napansin nilang nangyayari ito tuwing itatanong kung sino ang nagpalaki sa kanya. Dahil tila umiiwas ang binata. Hindi na lamang ito pinilit ng magkapatid. Yun nga lang, hindi maalis sa isipan ng mga ito kung anong klaseng tao nga ba ang nagpalaki sa kapatid. Isang araw, nakita ni EJ si David na nagsisigarilyo. Sinisipa ang isang matanda. Kagad naman niya itong nilapitan at pinuna. Pwede ba? Bitawan mo nga ako. Anong akala mo? Malinis ka at matinong tao? Hindi ba? Kabit nga yung nanay niyo eh. At nagmamakaawa pa kayo kay tatay para lang kupkupin kayo. Wika ni David. Nagulat naman si AJ sa sinabi ng kapatid. Hindi inaasahan ng binata ang mga binitawan nitong salita. Kaya sinuntok niya ito sa muka at hindi na napigilan pa ang sarili. Pwede ba? Ayusin mo yung pananalita mo sa akin ha. Di ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Hindi ba anak ka din sa labas? Kaya huwag kang magmalinis. Hindi mo nga may pakilala sa amin kung sino yung nagpalaki sa'yo eh. Aba malay namin kung anong klaseng tao sila. Kaya pala ganyan ang ugali mo. Akala namin mabait ka eh. Pero may tinatago ka palang sama ng ugali. Mabuti pa nga yung legal na anak ni tatay. Hindi masama yung ugali. Mapagkumbaba at magparaya. Pero ikaw, kalalaki mong tao, napakatabil ng bibig mo. Wika ni EJ. Nagpalita ng suntok ang magkapatid. Kagad naman itong binalita kay Hannah ng nagmamalasakit na kapitbahay.
Teka nga, ano bang ginagawa niyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Hindi ba kayo nahihiya sa mga nakakakita sa inyo? Umuwi na nga lang kayo. Doon niyo pag-usapan yan sa bahay. Wika ni Hana. Pagka-uwi sa tahanan, sinubukan ng dalaga na pag-ayusin ng magkapatid. Kaya inalam nito ang pinagmula ng bangayan. Kasi naman ate, nakita ko itong si David na naninigarilyo. Sinisipa pa yung matanda. Kaya naman sinaway ko. Pero kung ano-anong masasakit na salita pa ang sinabi. Dinamay pa niya si nanay na matagal nang pumanaw. Kaya sinuntok ko siya para matauhan. Pagpapaliwanag ni EJ. Hindi naman makapaniwala si Hana sa sinabi ng kapatid. Ngunit hindi niya ito kagad pinanigan. Tinanong muna si David. Pwede ba? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Bahala kayo kung anong isipin niyo sa akin. Basta wag niyong papakialaman ang mga ginagawa ko. Kung ayaw niyong magkagulo tayo. Banta ni David. Kita mo na ate, iba talaga ang ugali ng lalaking yan. Ewan ko ba kung bakit siya naging anak ni tatay. Siguro masamang tao ang nagpalaki sa kanya. Kaya nga hindi niya maipakilala eh. Kaya ganyan din yung ugali niya. Wika ni EJ. Tinitigan naman ni David ang binata at sinakal. Kitang-kita ni Hana ang pumumula ng mga mata nito at kung paano humaba ang mga kuko. Pero bigla naman itong nawala. Kaya napaisip ang dalaga kung totoo nga ba ang nakita o guni-guni lang. Sa susunod na pakialaman mo ang ginagawa ko, sisiguraduhin ko na buburahin na kita dito sa mundo. Nang sa ganon, wala na akong maging problema. Banta ni David. Dito lamang niya binitawan si EJ na naghahabol ng hininga. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa ginawa ni David. Lalo na si Hana. Dahil hindi niya akalaing magagawang sakta ng nakababatang kapatid si EJ. At tila naging ibang tao na ito. Ate, may napansin ka bang kakaiba kay David? Naramdaman ko yung paghaba ng kuko niya. Nakita ko din yung pamumula ng mga mata niya. Hindi ako nagkakamali. Alam ko ang nakita at naramdaman ko, ate. Tanong ni EJ. Nakita ko din yun eh. Kailangang malaman natin ang katotohanan sa kanya bago pa mas lumala ang sitwasyon. Tugon ni Hana. Matapos ang pangyayaring yun, minabuti ng magkapatid na hayaan na lamang si David sa nais gawin. Hanggang sa isang araw, napabalita sa buong baryo na may namatay na kapitbahay. Ang pinaghihinalaan ng mga ito, si David ang huling kasama ng biktima. Kaagad tinanong nila Hana ang kapatid ng masinsinan. Dahil nag-aalala ang mga ito sa kapakanan ng kapatid. Sinagot ko na mga tanong ng mga pulis. Kasama ko ang nagpalaki sa akin. Nang mamatay ang biktima na yon, naghiwalay kami ng landas. Umuwi na siya kagad. Kaya imposibleng ako ang pumatay sa kanya. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Pagpapaliwanag ni David. Nakita ko kung paano ka magalit, David. At kung gaano ka kasama. Kaya sabihin mo na lang ang totoo. Kung may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng anak ni Aling Rosa? Para naman matulungan ka namin. Tandaan mo, kapatid ka namin. Kaya iniisip lang namin yung kapakanan mo. Tugon ni EJ. Ngunit sa halip na matuwa, nainis si David at tinulak nito ng malakas ang kapatid. Tumama pa ang ulo nito sa pader at nawala ng malay.
Nanginginig sa takot na umalis si David. Hindi ito nagpakita sa dalawa ng ilang araw. Makalipas ang 1 linggo, bumalik sa bahay nila si David kasama ang mga pinapakilala nitong nagpalaki sa kanya. Pasensya ka na, Kuya EJ, kung nasaktan kita nung nakaraan. Nabigla lang ako sa mga sinabi mo. At syempre, nasaktan din ako. Isinama ko na yung mga nagpalaki sa akin para makilala niyo sila at papatunayan kong inosente ako. At wala akong kinalaman sa pagkamatay ng biktima na yun. Wika ni David. Kaagad namang nagpakilala ang mga magulang na nagpalaki sa kapatid. Nakita naman ng magkapatid na mabubuting tao ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nakikilala nila Hana si David, pati na rin ang kakaibang kinikilos nito. Kaya naman, isang araw, nakita niyang paalis si David sa tahanan. Kaya naman sinundan niya ito ng palihim. Laking gulat ni EJ dahil nagpunta ito sa isang abandonadong lupain. Sa dulo nun, may isang malaking mansyon at doon pumasok si David. Dahil sa kuryosidad, kagad namang pumasok si EJ dahil wala namang bantay sa bahay na yun. Kinilabutan ito nang makita ang mga ulo ng hayop na nakalambitin sa bubunga ng mansyon. Pati na din ang tila mga fetus na nakalagay sa garapon. Nang dahil sa takot, nagpa siya itong uuwi na para ipaalam sa ate ang nakita. Ngunit hindi pa man nakakalayo, bigla na lamang may humawak sa likuran. Walang iba kundi si David. Nakangiti ito ng nakakaloko. Mapula ang mga mata. May mahabang ngipin at matutulis na mga kuko. Nagsisigaw si EJ dahil sa takot. Ngunit bigla na lang itong sinuntok ng malakas sa sikmura at nawalan pa ito ng malay. Nang araw na yon, hindi na nakauwi pa ang binata sa tahanan. Kaya naman nag-alala ng lubusan si Hana. Pero dahil maingat si David, umuwi pa rin ito ng tahanan. Umakto na nag-aalala pa sa pagkawala ng kapatid. Ilang araw na bilanggo ni David si EJ. Walang kaalam-alam si Hana na nasa tabi lamang pala niya ang bumihag sa pinakamamahal na kapatid. Ilang araw nang nawawala si EJ. Wala pa ring balita mga pulis. Kinakabahan na ako sa kalagayan niya. Wala ka ba talagang alam kung nasan siya, David? Tanong ni Hana. Kahit mag-aaway kami ni Kuya EJ, hindi ko magagawang itago siya sa iyo, ate. Isa pa, bakit ko naman gagawin yun? At ano naman ang motibo ko? Oo, nagalit ako sa kanya. Sa lahat ng mga sinabi niya sa akin na masasamang salita. Pero hindi ko magagawang saktan o patayin ang kapatid natin. Tugon ni David. Nakumbinsi naman ito si Hana na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni EJ. Sa isipan nito, patuloy lamang niyang itatago ang tunay na pagkatao. Lingid sa kalaman ng lahat, ang ina nito ay mula sa angka ng mga aswang. At nang maanaka ng ama, hindi pa ito ganap na aswang. Kaya hindi din yon alam ng ama. Ngunit dahil pinalaki ng angka ng ina si David, kalaunan, naging aswang din ito. Ayaw man niyang maging aswang ngunit sinisisi niya ang ama sa naging kapalaran. Kaya ibinunton niya ang galit sa mga anak nito. Ngunit hindi naman talaga likas na masama si David. Mabuti ang ina nito na talagang nasulsunan lamang ng mga kaanak na kapwa aswang. Ginagamit lamang siya ng mga kalahi upang magawa ang kagustuhan at makakain ng sariwang karne.
Ilang linggo pa ang lumipas. Hindi pa rin mahanap ni Hana ang kapatid. Kaya naman lumapit na ito sa legal na anak ng ama. Kagad naman itong sinabi na lumapit si Hana sa manggagamot para matulungan siyang mahanap ang kapatid. Dahil desperada na si Hana na mahanap ang kapatid na nawawala, lumapit ito sa antingerong si Mang Tato. Kilala ito sa baryo bilang isa sa pinakamagaling na manggagamot. Ito din ang nagsiwalat sa buong baryo na si David ang pumatay sa biktima na anak ni Aling Rosa. Ngunit walang matibay na ebidensya. Hindi naman nila mapatunayan na nagkasala nga si David. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Iha. Nasa tabi mo lang ang may kagagawa ng pagkawala ng kapatid mo. Aswang ang dumukot kay EJ. At hanggang ngayon, bilanggo siya at pinapaikot ka lang ng totoong salarin. Wika ni Mang Tato. Teka, parang kilala ko na ang sinasabi mo, Mang Tato. Hindi po ba si David ang sinasabi mo? Tama po ba yung hinala ko? Hawak niya ang kapatid ko ngayon. Pero bakit naman po? Tanong ni Hana na para bang sasabog ang puso ng mga sandaling yun. Hindi niya lubos maisip na kayang gawin ni David ang ganong kasamang bagay. Hindi ko rin alam ang dahilan. Tama ka. Si David nga ang dumukot sa kapatid mo. Pero hindi ko masasabi kung ano ang motibo niya. Maggagamot ako at hindi manghuhula. Huwag kang mag-alala. Hindi pa namang ganong kasama si David. Sadyang nasusulsulan lang ito ng mga kaanak niyang aswang. Kumilos na tayo habang hindi pa huli ang lahat. Dahil kapag nagkataon, baka gawin ang pagkain ng mga aswang si AJ. Wika ni Mang Tato. Hindi makapaniwala si Hana na totoo ngang aswang si David. Lalo pat nakakasabay nila ito sa pagkain. Kung aswang man po si David, bakit hindi po niya kami niyanggaw? O hindi man lang kami nahawa ng pagiging aswang niya? Tanong ni Hana. Tumawa naman si Mang Tato sa naging tanong ng dalaga. Kagaya ng sinabi ko, hindi ganun kasama si David. Kaya naman hindi niya kayo niyanggaw at maswerte kayo sa parteng yon. Kaya ngayon, magpasya ka. Anong balak mong gawin? Ililigtas mo ba si AJ at si David? Bago pa ito tuluyang maging kampo ng kadiliman, nasa iyo ang pagpapasya. Tanong ni Mang Tato. Kagad nagpasya si Hana na iligtas ang dalawang kapatid. Kaya isang gabi, nakita niya si David na paalis ng tahanan. Palihim niya itong sinundan. At nang malaman kung saan ito nagpupunta, ginutuba ng masama si Hana. Kaya kagad nitong pinaalam kay Mang Tato ang nalalaman. Naghanda ang dalawa. Kagad pinuntahan ang pinagtataguan kay EJ. Madali namang nakapasok ang dalawa sa loob. Ngunit bago tuluyang pumasok ang mga ito, nag-orasyon muna si Mang Tato para hindi sila maramdaman ng kung sino mang nilalang na naroroon. Dahan-dahan at maingat na pumasok ang mga ito. Hanggang sa nakita nila ang dulong piitan. Laking gulat ni Hana dahil naroon nga ang kapatid na si EJ. Naiyak ang dalaga sa sitwasyon ng kapatid. Marami itong sugat at halatang pinahihirapan. Sa tulong ni Mang Tato, kagad namang napakawalan ni Hana si EJ. Nanginginig sa takot na niyakap ni EJ ang ate. Iyak ito ng iyak sa traumang naranasan. Akala ko, hindi mo na ako hahanapin, ate. Akala ko hindi mo napapansin yung pagkawala ko. Sobrang takot na takot ako dito.
Hindi ko alam kung sinong magliligtas sa akin. Halos araw-araw, gabi-gabi ako nagdarasal na sana merong magligtas sa akin sa nakakatakot na lugar na to. Pinahihirapan ako ng mga kalahi ni David, ate. Mabuti na lang, naabutan mo pa akong buhay. Kaunti na lang sa suko na ako, ate. Wika ni EJ. Patuloy lamang ito sa pag-iyak. Niyakap na mahigpit ni Hana ang kapatid. Siniguradong ligtas na ito. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na't nandito na si ate, ha? Hindi kita pababayaan at kailanman. Hindi kita kinalimutan. Kung san-san kita hinanap, pero hindi kita makita. Mabuti na lang at naisipan kong humingi ng tulong sa anak ni tatay. Doon ko nakilala si Mang Tato. Wika ni Hana. Babaya na kayo mag-usap. Kailangan na nating makalis dito bago kumagat ang dilim. Dahil panigurado, darating na ang mga kalahi ni David. Hindi maganda ang ideya na yon. Dahil panigurado, mahihirapan tayong labanan sila lalo't wala kayong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wika ni Mang Tato. Akmang aalis na sana ang mga ito nang harangin sila ni David kasama ang isang lalaki na may edad na. Nakakaawa ka naman kung makapagsumbong kay ate. Parang wala kang ginawang masama. Wika ni David. Kaagad namang sumagot si AJ kahit tila natatakot ito sa kasama ng kapatid. Alam mo sa sarili mo na wala akong ginawang masama sa'yo. Tandaan mo, pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, magkadugo tayo. Alam ko na ang totoo, David. Galit ka kay tatay. Kaya sa amin mo ibinubuntong ang galit mo sa kanya. Pero ano pa bang magagawa ng paghihiganti mo? Patay na si tatay. Mapatay mo man kami o hindi. Hindi mo na mababago ang katotohanan na magkakapatid tayo. Wika ni EJ. Bahagyang naluha si David sa mga sinabi nito. Ngunit kagad namang nagsalita ang kasama ng binata. Bakit hindi mo ko ipakilala sa mga kapatid mo? Halata naman na nagtataka sila kung sino ako. Wika ng kasama ni David. Kagad namang pinunasan ng binata ang luha. Hindi pinakita sa mga kapatid na nasasaktan din ito. Siya nga pala si Kuya Densyo. Siya ang kasama ko simula nang naulila ako. Namatay ang nanay ko dahil sa sakit. Dahil yung kay tatay. Naulila ako ng maaga at pinabayaan. Tapos malalaman ko. Lahat ng ari-arian niya iniwan niya sa inyo. At nakalimutan niya ako. Ang anak na inabandona niya. Wika ni David. Wala na tayo magagawa pa. Dahil nakaraan na yon. Maghiganti ka man sa mga kapatid mo. May maibabalik ka pa ba? Tandaan mo, David, wala din silang kalamalam tungkol sa iyo. At kagaya mo, nagdusa din sila nang mawala ang kanilang ina. Hindi pa ba sapat na batayan na magkadugo kayo? At ginawa nila ang lahat para iparamdam sa iyo na mahal ka nila bilang kapatid. Kahit sa maikling panahon lang na nakasama ka nila. Manahimik ka dyan, tanda. Hayaan mo silang magkakapatid na mag-usap. Hindi natin alam kung ano ang salubin nila sa isa't isa. Ikaw ang manahimik. Kalalaki mong tao. Mapangsulsul ka. Hindi mo ba nakikita, David? Ginagamit ka lang ng taong yan para pagsirain tayong magkakapatid. Wika ni Hana. Nagalit naman si Densyo sa sinabi ng dalaga. Kaya sinakal niya ito. Sa puntong yon, kagad namang kumilo si David.
Itinulak nito si Densyo at galit na bumaling sa kapatid. Hinayaan na kitang saktan si Kuya EJ. Pero si Ate Hana, hindi ako makakapayag na saktan mo siya. Hindi ako galit sa kanya. At naramdaman kong totoo ang pagmamahal niya sa akin bilang kapatid. Wika ni David. Bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang naglaban ay si David at Densyo. Ngunit hindi naman hinayaan ni Hana na mapahamak ang kapatid. Kaya kahit walang kaalam-alam sa pakikipaglaban ay tinulungan niya ito. Hindi naman hinayaan ni Mang Tato na mapahamak ang magkakapatid. Kaya naman tinulungan niya si David na magapi ang kalaban. Ngunit sa gitna ng labanan, biglang nagsidatingan ang iba pang mga aswang. Nagalit ang mga ito kay David. Nasugatan si EJ maging si Hana. Kaya naman napaupo ang mga ito sa isang sulok at hinayaan sila David at Mang Tato na lumaban sa mga aswang. Nagawa namang mapatay nila David ang iba pang mga aswang. Ngunit ang buong akala nila, patay na si Densyo. Ngunit bigla itong tumayo nang magyakapan ang magkakapatid. Tinamaan ng matalas na kuko ang puso ni David. Tinagpas naman ni Mang Tato ang leeg ni Densyo, kaya kagad itong binawian ng buhay. Umiiyak ang magkapatid. Patuloy sa panghihina ang katawan ni David at napapasukan ng dugo. Umiiyak ito at humingi ng tawad sa dalawang kapatid. Hindi nagtagal. Tuluyan din itong nagpaalam. Labis ang pighati ng dalawa nang mawala si David. Ngunit nagpapasalamat sila. Nagawa nitong isakripisyo ang sariling buhay para sa kanila. Hindi man naging maganda ang relasyon nung una. Ngunit sa huli, nagkapatawaran ang mga ito. At kahit namatay si David, nagkaayos silang magkakapatid. Bago ito, binawian ng buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.